So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Uso na naman ang mga abroadan, work abroad. Ayan. Pero isang bagay na talagang pinag-uusapan mga katropa is yung survival guide. Ayan. Sa mga nais mag-abroad, mga baguhan na mga OFW sa ibang bansa, 10 bagay na dapat alam mo kapag first time OFW ka. And huwag kang umalis ng Pilipinas nang hindi mo ito alam. Ayan. So mga payo sa mga kapwa natin OFW, mga naging OFW na gustong bumalik at syempre lalong-lalo na dun sa mga first time OFW, yung mga kaalis pa lang. Eto mga katropa, excited ka na ba o baka kabadong-kabado ka? Ayan, sa wakas mga katropa, paalis ka na. Pero bago ka tumapak sa eroplano mga katropa, alam mo ba na 50% ng mga Pinoy abroad ay nahihirapan sa unang 6 na buwan dahil sa kakulangan ng paghahanda. So tayo, naranasan natin yan mga katropa. And lalo na ako talaga, yung first time kong mag-abroad. Ang dami kong natutunan na mga bagay na dapat pala ganun yung paghahanda. Pero pasalamat ako mga katropa dahil marami tayong mga katropa na mga ex-OFW na talaga namang gumabay and nag-guide sa atin and talagang iningatan tayo, inalagaan, and syempre mga katropa, sinuportahan along the way habang tumatagal tayo sa ibang bansa. Ito na mga katropa, ayaw nating mangyari sa inyo ito. Ayun. Kaya naman mga katropa, ang bidyong ito, hihimayin natin ang Ultimate Survival Guide. Ayan, Survival Guide for the first time OFW. Ayan, mula sa pag-iipon hanggang sa paglaban sa lungkot. Ayan, homesickness. My God. Ayan. Ituturo ko sa inyo ang mga sikretong sinasabi sa PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar. Ayan. Pero umattend kayo mga katropa ng Pre-Departure Orientation Seminar ng OWA. Ayan, POAA, DMW, kasi importante yan. Marami kayong matututunan and syempre, isa rin yan sa paraan na paghahanda para sa inyo sa pag-alis ninyo mga katropa. Ayon sa POAA and OWA, isa sa pinakamahalagang armas at impormasyon, tip number 1, digitalize ng mga documents. I-save sa Google Drive ang mga passport, visa, employment contract at kung ano-ano pa na may kinalaman sa pag-alis ninyo. Ayan. Pero careful lang dahil very sensitive ang mga information na to at hindi basta-basta dapat iwala mga katropa. And tip number 2, ayan, i-download ang mga life savings app. Ayan, bago lumapag sa ibang bansa. Google Translate, lalo na kung Middle East o Asia. City Mapper para sa pag-commute at ang mobile banking app mo mga katropa. Bakit? Ayon sa mga study, ang information ng anxiety ang unang sani ng stress paglapag pa lang sa ibang bansa. Importante itong translation mga katropa. Dati kasi yung nag-abroad tayo, walang mga translation app na mga ganyan. At least ngayon okay na, di ba? So, alam nyo na ang gagawin. So, napaka-importante kasi mga katropa yung language. Dapat nagkakaintindihan kayo ng mga kausap ninyo. And syempre, pagdating naman sa financial and survival guide mga katropa, dito maraming nagkakamali dahil sa unang sweldo pa lang, treat dito, treat doon. Ayan, stop muna mga katropa. Ipreno nyo muna yan. Sabi ng mga financial expert, don't save what is left after spending. Spend what is left after savings. Unahin muna ang savings na punuan bago ka mag-spend. Huwag yung spend muna bago ka mag-save. Ayan. So gamitin yung rules na sinasabi dito na 50-30-20 rules. Ang 50% ay yung needs, pangangailangan, 30% yung para sa savings at remittance, and 20% naman mga katropa yung para sa personal expense. Ayan. So dati yung time na nag-OFW tayo, halos 50% yung pinapadala natin. Ayan. At dito na nga mga katropa, huwag mong ipakita sa social media na big time ka kasi uutangan ka ng mga kamag-anak mo. Ayan, tip number 3. Ayan. Talaga, maraming magagalit sa akin nito mga katropa. Ang tawag dyan ay lifestyle inflation. Ayan.
So tandaan, ang goal mo ay makauwi ng may ipon at hindi ang tumandang nagtatrabaho pa rin sa ibang bansa mga katropa. So goods nga sa inyo ngayong mga katropa kasi ngayong mga panahon na to, kayo na mga bagong abroad, talaga namang marami nang nag-a-advise sa inyo na huwag nyong gastusin lahat, ubusin sa pagpapadala, huwag nyong gastusin lahat sa mga luho. At least ngayon, nagkakaroon na talaga ng mga nag-guide sa inyo para at least makapag-save kayo ng tama. Ayan. And mag-invest sa mga iba't ibang negosyo, property, and then make sure lang safe investment ang gawin ninyo mga katropa. And pag-aralang mabuti. Huwag kayong basta-basta magbitaw ng pera at salapi sa mga hindi nyo nakilala at wala at hindi nyo nakikita mga katropa. So huwag babala, huwag kayong basta-basta magtitiwala, lalong-lalo na sa mga social media. Importante yan mga katropa. And alamin ninyo yung tinatawag na 3-month wall. Ano ba yun? So ayon sa psychologist, ang ikatlong buwan ay kadalasang tumatama. Diyan natin mararanasan yung pinakamatinding homesickness. Ayan. So paano ba tayo makakasurvive dito? Ayan. Ibig sabihin, mas maganda yung may support ka, makipagkwentuhan ka, makipag-usap ka sa mga kasama mo, and makipagkaibigan ka mga katropa. So, survival tip, limitahan ng video call. Bakit? Minsan kasi kapag nakikita mong masaya sila, dyan pumapasok na wala ka sa piling ng pamilya mo. O kaya may problema sila na hindi mo maayos, lalo kang nadidepress mga katropa. So humanap ng support system. Sumali sa mga forum ng mga OWA Watch, yung mga support group sa Facebook, mga iba't ibang grupo. Halimbawa, grupo ng mga nagtatanim ng palay, grupo ng mga nag-aalaga ng baboy, katulad natin. Samahan ng mga magbababoy para at least dun pa lang sa abroad na alam nyo na ay ganun pala yung mga nai-experience na mga nagpipigiri business. O kaya samahan ng mga may food cart business, samahan ng mga may bigasan, ayan, para at least dun pa lang sa abroad na pag-aaralan nyo na ay ganun pala yung negosyo na yun, ay ganun pala yung puhunan dun, ay paano ba kapag nagkamali sa ganun. So alam nyo na yung nagiging technique, di ba? So unti-unti na pag-aaralan nyo na. Ayan mga katropa. And ang pagkakaroon kasi na ito at ng totoong kaibigan na Pinoy abroad ay nagpapababa sa stress level mga katropa. Hanggang 40% daw yan. Ayan, paano naman yung stress at nasa kumabilang bahay? Kasi usong-uso din yan mga katropa sa ibang bansa. Well, buhay nila yon, and sila yung nakakaalam sa buhay na gusto nilang tahakin. Basta kayo mga katropa, dun lang kayo sa support system at pakikipagkaibigan, and huwag nang lumampas dun kung meron ng pamilya. Ayan, so mga katropa, so eto yung mga basic tips. Number 1 is yung related sa financial, and ikalawa is related pagdating naman sa health, and ikatlo is yung related sa mga documents ninyo mga katropa. So, importante yan kapag nasa ibang bansa kayo and first timer o OFW kayo mga katropa. Okay, isa pang bagay is huwag kang yes ng yes mga katropa. Basahin mong maigi yung kontrata mo. Ayon kasi sa Department of Migrant Workers, ayan, DMW, karapatan mong hawakan ang sarili mong passport, lalong-lalo na sa maraming bansa mga katropa. So maging observe first mode tayo. Alamin ang ugali ng amo and katrabaho bago ka mag-share ng mga personal na kwento. Protektahan mo ang sarili mo laban sa mga marites culture abroad. Importante ito mga katropa. Para yung utak mo hindi ka nai-stress sa mga chismisan. Ayan. Ito pa, ang pagiging OFW ay hindi lang swertihan mga katropa. Ito ay pinaghahandaan. Kung ikaw ay paalis pa lang, comment mo naman ang target mong country, saan mo babalak magtrabaho, para at least, kung may time tayo, pwede tayong magkwentuhan tungkol dyan mga katropa. So, sana makahanap ka ng mga batchmate mong magaganda, magagaling makisama, at yung batchmate mong parang pamilya ang turing sa inyo na susuportahan kayo mga katropa and dadamayan kayo sa oras ng pangangailangan at hindi kayo utangan. Yun mga katropa. Iwasan din natin yung magpautang at mangutang kapag nasa ibang bansa tayo para
para makapag-ipon tayo mga katropa. And maggastos lang tayo base sa level ng kinikita natin, huwag nang lumampas pa doon mga katropa. Huwag kalimutang i-like ang video na to at i-share na rin para sa mga kakilala mong paalis. Para sa susunod nating video, tatalakayin naman natin paano mag-invest habang nasa abroad. Ayan, manood kayo sa mga video natin dito sa Kabady Mo Ko YouTube channel and marami kayong mga matututunan mga katropa. Kaya mag-subscribe na kayo para hindi mo na ma-miss, ayan, ang Pilipinas. Ayan. So ingat kayo kabayan, kayang-kaya mo yan. Ayan, sa ngalan ng pera at salapi, kailangan mong kumita. Ayan, para sa pamilya, para sa bansang Pilipinas, para sa 4-piece. Ayan. Ayan, so hello, shout out sa mga katropa natin ng mga 4-piece. So usong-uso kasi ngayon yung mga tungkol sa 4-piece mga katropa, pero hindi naman lahat mga katropa dahil meron din namang magandang naidudulot ang 4-piece. Katulad na lang yung mga pamilya ng mga 4-piece na puro mga top-notcher sa board exam, ayan, sa civil engineering, yung iba sa mga teacher, ayan. So goods yun mga katropa. Sana ganun yung pamilya ng mga 4-piece at hindi yung pamilya na pinangsusuga lang at kung ano-anong pinagkakagastusan, mga pariband-riband at kung ano-ano pa. So sana hindi ganun. Sana gastusin yung allowance na sa 4-piece para sa pagtuaaral ng mga anak and pagkain ng pamilya mga katropa para hindi nagugutom yung mga bata. Ayan. So maraming salamat mga katropa. Hanggang sa muli. Ito po si Kabady Mo Ko. Basta usapang business and usapang buhay OFW. Dito ka na kayo tumutok sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong magkwentuhan araw-araw. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam po.